ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang araw, umaga sa mga kapatid na nasa ibang dako ng mundo na sumasama sa ating pagsamba dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word, sa pamamagitan nitong live streaming. Maalala nyo pa siguro yung kwento ng isang tanyag na journalist, American journalist, na si Terry Anderson, na noong 1984 ay naging rehen or yung bihag sa Beirut ng mahigit na 6 na taon. Pero nung 1984, bago mag-1984, mayroon silang biyahe. Sinamahan niya yung kanyang nobya, si Madeline, para bisitahin ang kanyang tatay, ang tatay ng kanyang nobya sa England, sa Sunderland, England. At habang nandun sila, siya'y, salimuot ang buhay ng journalist. Kaya sabi, pagkakataon siguro na magpahinga at magmuni-muni. Naglalakad. Sa kanyang paglalakad, nakita niya doon sa medyo tuktok ng isang burol ang isang torre ng kampana ng simbahan. Na-attract siya. Susunod na araw, pumunta at sinadyang inakyat. Doon pumasok sa isang simbahan, umupo, at doon nakita niya ang krus, ang altar, at sabi nga niya sa kanyang testimony, doon naramdaman niya yung parang, sabi nga niya parang pagbabalik bahay. It is like a coming home, sabi niya. Dahil siya ay lumaki sa isang pamilya Kristiyana, practicing Christian. Pero after so many years, lumayo sa gawaing pagsamba, hanggang ang kanyang description nga sa kanyang sarili ay isang agnostic. Pero doon sa pagkakataong yun, na nagsimulang naramdaman muli yung presensya ng Diyos sa kanyang buhay. At pagkatapos noon, yung nagsimula muli na madiskubre at ang paglapit niya sa Panginoon. At ang kanyang tanong, bakit kaya pinagkaloob sa akin itong karanasang ito? Ano bang gustong sabihin ng Diyos at gustong pagawa sa akin? Fast forward 5 months, 6 months after nito, sa Beirut, siya ay naging bihag at nakapiit for more than 5 years. At doon, sabi nga niya, yung karanasan na yon ang nag-sustain sa kanya sa loob ng 5 taon sa piitan, bilang bihag, at nagsimulang madiskubre muli ang Diyos sa kanyang buhay.
At doon niya nakita na yung karanasan niya doon sa isang simbahan, sa tuktok ng isang burol, ay ito na nga, isang paghahanda para sa hamon ng buhay bilang bihag na nagpatatag sa kanya at hindi mawalan ng lakas ng loob dahil sa luminous experience of God's presence sa kanyang buhay. Siya ay pinalaya noong 1991 after more than 5 years. Ano bang kaugnayan nito sa ating ebanghelyo? Masasabi natin na itong transfiguration o pagbabagong anyo ni Jesus ay isa sa mga tinatawag nating luminous moments in the life of Jesus. Kagaya ni Terry Anderson, no? Ito rin ang magiging bukal ng magpapatatag hindi lamang kay Jesus, kundi para rin sa kanyang mga alagad. Dito sa pagkakataong ito ng kanyang pagbabagong anyo, yung isa sa pinakamahalagang bahagi nito ay yung tinig ng Ama, ang patutuo ng Ama o yung affirmation ng Ama tungkol sa Kanya. At ano yon? Na siya nga ang minamahal na anak ng Ama. You are my beloved Son. Listen to Him. Ito yung magbibigay ng tatag din kay Jesus sa pagharap ng hamon ng buhay. 2 beses na matatagpuan natin itong patutuo ng Ama tungkol sa Kanya. Nung siya'y bininyagan sa simula ng Kanyang misyon, ayun, pinatatag muli ng Ama ang Kanyang pakikiisa, ang Kanyang pagmamahal para sa Kanyang anak, si Jesus. A luminous moment in the life of Jesus. Pangalawa, ito rin yung luminous moment sa buhay ng mga alagad na kasama ni Jesus. Maalala natin dito sa ayon sa salaysay ng mga ebanghelyo, mga ilang araw bago nangyari ito, ay sinabi ni Jesus na yung kanyang na kailangan niyang magbata, na siya'y magpakasakit sa kamay ng mga makapangyarihan at siya'y mamatay at muling mabuhay. Hindi siyempre skandalo. Na-skandalo yung mga tagasunod ni Jesus. Siguro yung nasa isip ng mga itong mga alagad niya, anong mapapala natin itong sinusundan pala natin ay magtatapos sa disastre, magtatapos na taluan. Pero itong pagkakataon ng transfiguration, pagbabagong anyo ni Jesus, doon nakita nila na sa likod pala nitong ordinaryong tao na kasama nila, abay napapaloob sa kanya ang liwanag, ang hiwaga ng kaluwalhatian, ang hiwaga ng pagka-Diyos.
Kaya ngayong sabi ni Pedro, nagulat, abay, dumito na tayo, Panginoon. Napakaganda kaya dito. Luminous moments, no? Moment for the disciples of Jesus na siya rin ang tutulong sa kanila sa pagharap ng hamon ng krus. Although sila'y tatakbo rin, ipagtatwa ni Pedro si Jesus, pero babalik din sila sa Kanya. Luminous moments in the life of Jesus that would affirm His identity and also affirm the faith and trust of His disciples. Tayo, sigurado ako may mga luminous moments din tayo siguro sa ating karanasan. I'm sure mayroon tayo. May isang nagsabi na yung luminous moment na hindi limot-limot at binabalikan ng isang kakilala ko ay yung kabutihan na naramdaman niya sa kanyang teacher. No? Nakala niya ibabagsak na niya siya magra-graduate, pero binigyan ng pagkakataon. Hindi ko makalimutan yan, Father, sabi. Maybe we have also our own luminous moments where God has affirmed us, our faith, our dignity, and every encounter actually is and should be a luminous moment. Itong pakikipagtagpo natin sa Panginoon, sa Kanyang salita, sa Kanyang sakramento, should also be luminous moment. Dahil ito'y ang Kanyang salita, ang Kanyang salitang nagiging liwanag natin. Hindi ka na manghuhula kung ano bang kalooban ng Diyos. Alam na natin dahil binuksan niya ang Kanyang puso, ang Kanyang plano sa pamamagitan ng Kanyang salita. Minsan kasi masyado ng normal yung ating pagsisimba at pakikinig at pagtanggap kasi, well, napaka-ordinaryo na they cease to become luminous moments. Ang mungkahi, ang hamon ng Panginoon na muli nating matagpuan, makita sa likod ng ordinaryong salita na napahayag, ang ordinaryong tinapay at alak nating tinatanggap ay ang ordinaryong pakikipag-ugnayan natin sa pagsamba ang magdudulot din sa atin ng lakas kagaya ni Jesus mismo at ng Kanyang mga alagad sa pagharap ng mga hamon ng buhay. At itong panahon ng Kwaresma ay panahon para paigtingin, no, ang ating paningin sa mga mungkahi, regalo, presensya ni Kristo sa ating buhay. Kagaya ni Terry Anderson sa kanyang panalangin, sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, no, na
gumabay at nagpalakas sa Kanya sa pagharap ng Kanyang pagkabihag. Gayon din, sana tayo, we keep the luminous moments of our lives, luminous moments of our lives with Christ, with God, because these sustain us in moments of darkness. Amen.